Pauwi na kami. Galing kami ng bayan ni Papa. Namili kami ngayon. Today is Monday. Kaya kami mga pinamili. Yan. At mag-ayos kami ng tindahan. So, kumakain muna kami guys. Mamaya na namin ayos. Kasuhin yung dinating namin. Ayun pa yung mga supot. Andito yung dalawang makulit. Kakain na. Kain muna. Bumili kami sa bayan ng chicken. Pakain kila Sky. Bagong prito lang yun. Pero titignan namin kung maalat. Pag maalat. Mamaya lang daw chicken. Bakit? Hindi na pwede sa inyo ito. Pati sa pati sa kalamansi. Hindi pwede sa inyo to, lab. May pagkain kayo doon. Doon kayo kumain, ha? May natira pa kaming ulam. Yan. Yung gulay ulam namin. Tapos yan na lang. Hindi ko na-check yung ulam dito. Nakita mo pa? Ayun to pala. Yun, tinago ko yung ulam ni Kuya Clark kanina. Jaram. Sarap nito. Like meron pa. Ulamin natin ngayon. Ako gusto ko yung gulay eh. Kain tayo guys. May natira kaming ulam. Pag may natira, may ulam. Pag walang natira, walang ulam. Walang ulam. Maaga pa naman. Tingin ang konti. Ano oras? 8:30. Gusto ko talaga to eh. Sarap ng kilayin. Kilayin yung menu namin today. Papaitan, kilayin, kalabasa, tapos yung chicharo na ginis ako. Ang sarap. Kawawa yung dalawang aso kanina pa naghihintay. Diyos kaya si Bella. Kaya kayo nasa nila. Yan yung nagkwento na. Hindi ko sa amin yan. Minutes na lang. Salamat po. Pumunta ko nga kagad, kumawala ko kasi akala ko kumain sa inyong tatlo sa akin lang. Nalayo sa akin, dulo sa dulo. Time check guys. Next day na ito. Ayan, malapit na kami makaubos. Alas 10 ng umaga. Paubos na yung aming mga ulam. Tapos ang ginagawa ko ganito. Naglalagay na ako dito naka-ready. Para yung iba kasi ng mga dumadaan nagmamadali. Sisig. Tapos kaldereta. Saka yung gulay. Papaya at saluyot. Yun ang aming menu today. Tapos meron pa kaming pinapaitan. Yung aming lugaw, paubos na rin. Yan. Sarap nito. Panalo na naman yung pananghalian ko. Oh, good morning guys. Kung mapapansin ninyo, medyo malinaw itong camera natin. Dahil nag-iba. Ayun. Matagal na wala kaming vlog ni Papsi. Kung mapapansin nyo din, puro good morning yung mga ko. Itong laman ng ating vlog. Tapos paputol-putol. Kasi merong nangyari. Noong Friday, mamamalengke sana si Papa. Kinuha ko yung wallet ko dito. Nilabas ko na. Dinala ko na doon sa sa tindahan.
Pero dati-dati guys, yung tindahan dinadala ko doon, sinisinop ko, nilalagay ko doon sa, sinisiksik ko doon sa ano, sa likod, kung saan sa ano, kaya doon sa sopa, doon ko nilalagay yung aking mga pangbarya, panukli. Nung araw na yun, naka-schedule si Papsi na kumuha ng paninda namin sa bayan. Yung benta namin ng ano, ng 2 days, kasi nga piyesta dito, malakas. Hindi ata 2 days yun. Parang isang araw, tapos sinamahan ko lang ng pera namin. Ng benta. Parang ganun. Madalit sabi, meron kaming 5,000 plus sa pitaka namin. Tapos, pupunta na sana siya. Naka-ready na yung pera. Hawak ko na. May customer na dumating. Yung customer na yon, kumain siya. Doon siya sa sulok. Eh sabi ko, dito na po kayo umupo. Sabi ko doon sa gitna na ano, malaking lamesa. Hindi siya kumibo, doon siya. Tapos bago siya umupo, sabi niya, meron ba ati dito nagtitinda ng halo-halo? Sabi ko, meron. Tapos yun, kumain siya. Habang kumakain siya, kumakain ako ng mangga, nandun ako sa lamesa. Tapos ito naman si Papa, nagpaalam. Sabi niya, pupunta muna siya ng ano, ng Santa Cruz. Kukuha siya ng uding. And then, yung pitaka, naiwan sa akin. Nilagay ko sa lamesa. Tapos yung isang pitaka, nilagay ko doon sa bag. Yung bag, nakasabit lang doon sa rehas, sa may bintana. Pero nasa labas pa rin yun. Ito si Kuya Clark, naglilinis siya dito sa loob ng bahay. Tapos, nung natapos na kumain yung, ano, yung lalaki, yung customer namin, sabi niya, umorder siya ng 2 ulam. So, yung ano namin, stante namin, nasa labas siya, nasa may kalsada. Tinalikuran ko yung ano, lamesa, nakatalikod ako sa kanya. Hanggang sa uminom siya. Tapos, doon na niya naabot yung ano, yung wallet ko, kasama yung cellphone ko. Eh, hindi ko napansin talaga. Pero nung lumingon ako sa kanya, kasi sabi niya, nakainom na siya eh. Sabi niya, ate, pwede po ba makahingi ng tubig? Sabi ko, sige lang. Kasi may pinag-inuman siya ng coke, yung sakto, yung maliit lang na ganyan. Sige, kumuha ka. Sabi ko sa kanya. Kailangan talaga magtipid. Opo, kailangan magtipid. Oo ka ako sa hirap ng buhay. Yun na. Pagka, ano niya, pagkakuha niya ng tubig, doon na siya, ano, kinuha na niya yung pera. Tapos, nagpadagdag pa uli siya ng, umorder pa siya ng rice. Eh, yung rice namin, yung rice cooker namin, niluluto pa, nandito sa loob. So, si Clark, tinawag ko si Clark, kumuha siya na ano. Kaya, mag-isa lang talaga ako sa labas, natsyempohan niya ako. Tapos, nagpadagdag pa uli siya ng 2 ulam. Kaya, hindi ako nakalingon sa kanya, whatsoever. Pero bago siya kumuha ng tubig, nung nalingunan ko lang siya na ganyan kasi nagsasalita ako, lumingon ako. May ginaganon siya yung lancheta. Wala naman sa isip ko kasi ang bait niya, opo, po, ganun siya kung magsalita. Opo ate, opo ate. Wala talaga. So, ayun na nga guys. Ipapakita ko sa inyo yung video niya. Kaya lang hindi pa po pwede ngayon kasi yung blatter namin, on process pa rin. Siguro sa susunod na vlog ko, andun na yung video kasi na-videohan siya. Nakuhanan siya ng camera namin, ng CCTV namin. Grabe, na-trauma talaga ako. Hindi ako nakatulog. Kasi hindi ko na iniisip yung ano, yung cellphone, hindi ko na iniisip yung pera. Ang naiisip ko, what if kung si Clark lumabas siya, tapos naaktuhan niya, naka-ready na siya kasi meron siyang lancheta. Or lumingon ako, nakita ko din siya. Yung mga ganun na senaryo. Yun yung pumasok sa isip ko, kaya talagang 2 gabi hindi ako nakatulog. Sobra talaga. Kaya
hindi ka talaga makapagtitiwala doon sa pinapakita ng tao sa iyo na mabuti siya, bait-bait niya talaga makipag-usap, malumanay. Grabe, magnanakaw pala. Grabe. Natakot ako. Tapos isa pa nalulungkot ako, binigyan ako ni Cheng ng ng wallet ko. Ang ganda ng wallet na binigay ng anak ko. Ang ganda ng wallet, maliit na ganito. Maliit na ganito. Kalahati lang yan. Ang tibay, ang ganda, leather talaga siya. Basta bigay sa akin ng mga anak ko talaga. Kahit na mumurahin, kahit na hinayang na hinayang ako. Tapos alam nyo guys, nakuha niya yung nandun sa wallet ko yung national ID ko, nandun yung ATM ko, nandun yung basta lahat ng ID ko nandun. Kaya takot na takot kami, baka kasi syempre marurunong yung mga magnanakaw na ganyan, minsan meron silang mga contact. Kaya natakot kami ni Papsi na ipablock na namin lahat. Nung araw din na yon, alam nyo ba, nung araw din na yon, Friday, holiday din. Kaya walang sarado ang mga bangko. At dito sa sa Pilipinas, kapag holiday, halos wala kang makausap sa puro machine lang yung mga sumasagot sa amin. Ang ginawa ni Papa, nag-Google siya. May nakita siya ng number doon sa Google na nagtatrabaho ng bangko, doon sa bangko namin. Tinawagan niya yon, kaya tinanong niya, "Sir, personal na number ko ito, saan niyo ito nakuha?" Na-Google namin, sabi niya. Pero, pasensya na po kayo kasi holiday ngayon. Wala kaming matawagan na iba. Baka pwedeng tulungan niyo kami. Kaya maraming salamat po. Doon hindi na niya sinabi yung pangalan niya sa amin. Maraming salamat sa na yun. Sa tumulong sa amin. Kinonect niya kami. Naka-loud yung speaker ng phone niya. Ang galing. Kaya automatic na-block yung mga card namin. Kaya mag-ingat. Ganun talaga. Kasi marami na kami nababalitaan dito na nanakawan. Marami kami nababalitaan na ganun nga ang modus nila, umu-order sila. Pero napakabait talaga ng tao na yun. Kasama sa modus niya, yung pagiging mabait niya. Magalang na makipag-usap. So, yun guys. Nangyari sa amin. Tara na sa tindahan. Nagising na rin itong mga batuta. Naka-apron ako lagi kasi yung yung mga damit ko na mahirap matanggal yung mantika. Tatalsikan. Okay. Let's go. Mga batuta na ito mga basahan. I need basahan. Oh. Bella, wag mo yung si Sky. Ito yung aking coffee at saka ano ba yung isa na kape ko? Ay, bakit nagkaganito to? Nag-ilaw. Nagbabaon na ako ng kape ko doon. Dito lang kayo. Dito lang kayo. Ay, ano ba yan? Time check guys, alas 2 ng hapon. So magpapahinga kami hanggang alas 5. Mga 4:30 ganun bago uli kami lumabas. Gumawa muna ako ng ng sisig kasi naubos kanina. Yung sisig namin pang hapunan naman yung sisig na ginawa ko. Tapos merong adobong baboy, adobong sitaw. Yan. Pahinga muna si Sky. Sarap ng higa. Naligo sila kahapon kaya guminhawa ito Lampong na naman. Sabi ni Clark, wag ko daw siyang gugupitan sila ni Bella. Magbubuhol-buhol to pag hindi na hindi nasuklay lagi. For the meantime, nood muna ng TV.
So, ito ilagay namin ngayon. Dito sila Dina. Ito yung tinda ko. Tapos, andyan sila. Marami na rin nagbukas dito sa kabila. Dalawa dyan. Magkapatid nagbukas. Oh, okay lang ganun talaga. Meron silang mga pwesto eh. Hindi naman natin pwedeng pigilan. Ay, ang ganda ng eskwelahan. Ang dami ng ilaw. Ngayon ko lang napansin nyo na. May ilaw na pala dyan. Siguro solar yan. Madilim kasi hindi nila nilagyan ng ano dito. Ilaw. Walang ilaw. Ay, meron nga doon. Dito lang sa atin ang wala. Oo, itong tapat lang natin. May ilaw doon.